Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jenith. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong August 6, 2022. Isang petsa na hindi ko makakalimutan dahil ito ang unang beses na nakaranas ako ng bagay na hindi ko maipaliwanag. Bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Bago pa man kami umalis ng Metro Manila, masama na ang panahon. Malakas ang ulan dito sa amin, yung tipong nakakatamad lumabas ng bahay. Pero hindi pwedeng hindi kami tuloy dahil seminar ng asawa ko. PNP official ang asawa ko, Papa Dudut, kaya medyo sanay kami sa disiplina at sa biglaang mga lakad na tulad nito. Dahil malaking pamilya kami, nag-arkila kami ng sasakyan, isang Toyota Hi-Ace van para maluwag at komportable ang biyahe. Lalo na para sa mga bata. Kasama namin sa van ang asawa ko, ang 3 naming anak at ang 2 pamangkin ng asawa ko na isinama na rin namin para naman makapasyal sila at makatikim ng lamig ng Baguio. Medyo marami kami pero dahil malaki ang van ay masaya ang kwentuhan sa simula. Ang kaso, Papa Dudut, ay mukhang doon pa lamang sa simula ng biyahe ay may nagbabadya ng hindi maganda. Pa, parang iba na tong nadadaanan natin, sabi ko sa asawa ko habang nakatingin sa bintana. Ang dilim ng paligid at parang wala kaming kasabay na ibang sasakyan. Tinan mo nga sa Waze, Janet. Baka nag-iba lang ng ruta dahil sa ulan, sagot naman ang asawa ko habang seryosong nagmamaneho. Nawalan kami ng signal. Ang ending ay naligaw kami. Yung dapat na 5 oras lang na biyahe papunta sa Baguio ay umabot kami ng 9 na oras. Isipin mo yun, Papa Dudut. 9 na oras kaming nakaupo sa van, paikot-ikot sa mga daan na hindi namin alam kung saan papunta. Gutom, pagod at kabang naramdaman namin. Pero salamat sa Diyos dahil maaga kaming umalis. Nang Maynila ay nakarating pa rin kami sa Baguio bago magsimula ang unang araw ng seminar ng asawa ko. Diretso siya sa venue habang kami naman ng mga bata ay pumunta na sa hotel na tinawagan at pinareserve namin linggo bago ang biyahe. Pero doon na nagsimula ang problema. Pagdating namin sa reception area ng hotel ay ibinigay ko ang pangalan ko. Ma'am, ilan po ba kayong mag-i-stay sa room? Tanong ng receptionist habang nakatingin sa amin. 7 kami, miss. Ako, ang asawa ko, 3 anak ko at 2 pamangkin. Sagot ko naman ng may ngiti kahit na pagod na ako. Biglang nagbago ang mukha ng receptionist. Ay ma'am, sorry po, hindi po pwede. Pang-5 lang po talaga ang maximum capacity ng kwarto na pina-reserve ninyo. Excess po kayo ng 2. Baka naman pwedeng magbayad na lang kami ng extra person. Kahit lagyan na lang ng extra mattress, pakiusap ko. Pasensya na po talaga ma'am, strict po ang policy ng hotel. At saka fully book na rin po kami sa mga mas malalaking kwarto. Wala na po kaming bakante kahit na isa. Diretsong sagot ng babae. Naisipan kasi ng asawa ko na isama ang 2 pang pamangkin niya last minute para naman makapasyal ang mga bata. Hindi namin naisip na magiging mahigpit ang hotel pagdating sa bilang ng tao. Dahil doon ay napilitan kaming lumabas muli at naghanap ng ibang matutuluyan. Mula tanghali hanggang maghapon
Paikot-ikot kami sa Baguio. Pumasok kami sa mga hotel inn, transient houses, lahat ng madaanan namin, tinatanong namin. Pero parang pinagkaisahan kami ng mga pagkakataon, Papa Dudut. Tuwing magtatanong ako sa front desk, iisa lang ang sagot nila. Sorry po ma'am, fully booked po. Na-stress na ako. Ang mga bata, halata mo ang pagod at gutom sa mga mukha nila. Ang lamig na ng mga kamay nila dahil sa panahon sa Baguio. Tapos wala pa kaming kasiguraduhan kung saan kami matutulog ngayong gabi. Magagabi na at patuloy pa rin ang pag-ulan. Dahil wala na kaming mapuntahan ay tumawag na ang asawa ko sa isa niyang batchmate sa PNP na nakatalaga rin doon sa Baguio. Brad, baka naman may alam ka namang pwedeng tuluyan ng pamilya ko. Kahit 3 araw lang, yung malapit lang sana sa seminar venue natin. Fully book kasi lahat ng hotel dito eh. Maririnig mo ang pagod sa boses ng asawa ko. Narinig ko sa usapan nila. May binanggit na lugar ang batchmate niya. Isang lugar ang kaya nitong isuggest. Dahil nga dagsa ang tao sa Baguio ng weekend na yon. Subukan nyo sa teacher's camp. Malapit lang yun sa venue natin at kadalasan ay may mga bakanting kwarto doon para sa mga government officials o pamilya ng pulis, sabi ng kausap niya. Nang marinig ko ang salitang teacher's camp ay biglang tumibok ng mabilis ang puso ko. May kung anong lamig na pumasok sa dibdib ko. Hindi naman ako matatakotin na tao, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay hindi ako basta-basta natatakot sa mga kwento patayo multo. Pero sikat ang teacher's camp sa mga kwentong kababalaghan at hindi ko mapigilang mag-alala para sa mga bata. Agad akong sumabat sa asawa ko. Huwag dun pa. Huwag sa teacher's camp. Ang alam ko'y horror ang lugar na yun. Maraming kwento dyan na may nagpaparamdam. Tiningnan ako ng asawa ko. Yung tingin ng isang pulis na lohikal at walang kinakatakutan. Janet, anong oras na? Magagabi na. Saan ko patutuloyin ang mga bata? Sa loob ng van? Wala tayong choice. Kailangan na nating makakuha ng kwarto para makapagpahinga ang mga bata at para makapag-ayos na rin ako para sa seminar bukas. Nilingon ko ang mga bata sa likod ng van. Yung bunso kong babae nakasandal na sa kapatid niya. Halatang antok at pagod na. Ang 2 kong pamangkin tahimik na lang din. Napabuntong hininga ako. Tama nga ang asawa ko. Wala na kaming luho para pumili pa. Kung anong meron, doon kami. Pinihit ng asawa ko ang manibela patungo sa teacher's camp. Habang papasok kami sa gate, ramdam na ramdam ko ang bigat ng paligid. Ang mga naglalakihang puno ng pino. Ang dilim na dahan-dahang bumabalot sa mga lumang gusali. Ang mga hamog na sumasama sa patak ng ulan. Sabi ko sa sarili ko, sana'y kwento-kwento lang ang lahat. Sana'y makatulog kami ng maayos. Pero mali pala ako, Papa Dudut. Pagdating namin sa office ng teacher's camp, pinalad naman kami na may bakante pa silang malaking kwarto. Ang ibinigay sa aming building ng staff ay ang Pages Hall. Pagkapasok namin sa Pages Hall, dinala kami sa kwarto namin sa unang palapag. Pagkabukas ng pintuan, laking gulat ko dahil napakalaki ng kwarto. May 12 single beds na nakalagay doon, parang dormitory ang forma niya. Maayos naman, malinis ang mga kumot at unan at higit sa lahat ay ramdam na ramdam ang lamig ng panahon ng Baguio sa loob. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ang kwarto. Sabi ko sa sarili ko, ay okay naman pala eh. Malinis naman. Masarap ang tulog ko nito mamaya dahil malamig at malawak ang higaan. Nawala pansamantala ang kaba ko dahil mukha namang normal ang lahat, Papa Dudut. Nilabag namin ang mga gamit namin sa magkabilang kama. Ang mga bata ay biglang nabuhayan ng loob dahil pwede silang magpalipat-lipat ng higaan dahil sa dami ng bakanting kama. Habang nag-aayos ang asawa ko, lumabas muna ako ng kwarto para tingnan ang paligid. Naglakad ako papunta sa my visitors receiving area.
yung parang lobby o sala ng building. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpabalik ng kakaibang pakiramdam ko. Napakatahimik, walang ibang ingay maliban sa tunog ng ulan sa labas at ang sarili kong mga yapak. Tumingin ako sa paligid naghanap ng ibang bisita. Pero wala akong nakitang kahit na sino bukod sa mga security guard na nakabantay sa may entrance at sa labas ng building. Kami lang palang pamilya ang nakatira sa buong Pages Hall. Nang gabing yon, kami lang ang tao sa napakalaking building na gawa sa lumang istruktura. Maya-maya pa ay lumabas na kaming buong pamilya para maghanap ng makakainan para sa hapunan. Nag-dinner kami sa isang malapit na kainan. Masaya ang mga bata, nagtatawanan habang kumakain. Buong oras ng hapunan binabantayan ko ang pakiramdam ko. Pero wala naman akong naramdamang kakaiba. Normal ang lahat, kaya medyo napanatag ang loob ko. Pagkatapos kumain, nag-aya na agad ang asawa ko na bumalik sa teacher's camp. Umuwi na tayo kaagad sa kwarto, aga pang start ng seminar ko bukas. Kailangan ko magpahinga ng maaga, sabi niya habang pinapaandar ang van. Pagbalik namin sa Pages Hall ay dumiretso na kami sa loob ng kwarto. 8:00 pa lamang ng gabi. Nakahiga na kaming lahat. Ang asawa ko dahil sa pagod ng 9 na oras na pagmamaneho ay mabilis na nakatulog at narinig ko na ang mahina niyang paghilik. Ang mga bata naman ay magkakatabi sa ilang kama. Nakatutok ang mga mukha sa cellphone at nanonood sa YouTube. Habang nagbabasa ako sa cellphone ko ay biglang lumapit sa akin ang isa kong anak at ang pamangkin ko. Mama, tingnan mo to. Bulong ng anak ko habang pinapakita ang screen ng cellphone niya. Tiningnan ko isang video sa YouTube tungkol sa mga nakakatakot na kwento at totoong karanasan ng mga tao sa mismong teacher's camp. Ang pinapanood nila. Nakasulat sa screen ang mga salitang Haunted Teacher's Camp Baguio. Agad ko silang sinabihan ng mahina para hindi magising ang papa nila. Huwag kayong maniwala dyan. Gawa-gawa lang ang mga istorya na yan para lang may content sila sa internet. Manood na lang kayo ng iba. Tapos matulog na kayo. Gaya ng sinabi ko sa inyo, Papa Dudut. Hindi talaga ako matatakotin kahit noong bata pa lamang ako. Para sa akin ay mga kwentong pambata lamang ang mga ganong multo-multo. Kaya naman pagkatapos ko silang suwayin ay humiga na ako ng maayos, nagkumot at dahan-dahang ipinikit ang mga mata ko. Mga bandang 10:30 ng gabi, tuluyan na akong nakatulog. Ang huling natatandaan ko bago ako mawala ng malay ay ang mahinang liwanag mula sa cellphone ng mga bata. Nagising pa ng mga oras na yon. Nagising ako ng walang dahilan. Tinignan ko ang digital clock sa cellphone ko, 5:00. Hindi, 1:00 pa lang ng madaling araw. Inilibot ko ang paningin ko sa malaking kwarto. Napansin ko na may liwanag pa rin mula sa isang kama. Gising pa rin ang mga bata, pabulong-bulong na nagtatawanan habang nakatutok pa rin sa kanilang pinapanood. Bumangon ako ng bahagya at sinabihan ko sila ng may seryosong boses. Bakit gising pa kayo? Matulog na kayo ngayon din. Maaga tayong aalis bukas para mamasyal habang nasa seminar ang papa ninyo. Sige na, patayin nyo na yan. Dahil narinig nilang seryoso ang boses ko, agad naman silang sumunod. Pinatay nila ang kanilang mga cellphone at nag-ayos ng higaan. At maya-maya lang ay narinig ko na ang malalalim nilang paghinga, tanda na nakatulog na rin sila. Muli akong nahiga, nagkumot hanggang lieg dahil may lalong malamig na pakiramdam ako ng panahong yon. Habang lumalalim ang gabi at muling ipinikit ang aking mga mata. Pero hindi na naging himbing ang tulog ko, Papa Dudut. Eksaktong 2:45 ng madaling araw. Bigla akong napadilat. Nagising ako. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa isang tunog. Kalampag.
Isang malakas na kalampag ang narinig ko mula sa mismong itaas ng kwarto namin sa ikalawang palapag. Ang Pages Hall ay isang lumang gusali at ang sahig ng second floor ay gawa sa solidong kahoy, kaya naman kahit na anong galaw o tunog sa itaas ay maririnig mo talaga ng malinaw sa ibaba. Noong una ay pinalipas ko lamang, sabi ko sa sarili ko ay baka may guard lang na may tinignan sa itaas o baka may pusa. Pinikit ko ulit ang mga mata ko at nagtangkang bumalik na sa pagtulog. Pero hindi tumigil ang tunog, Papa Dudut. Ang mga malalakas na kalampag ay nasundan pa ng mas malalakas at mas mabibigat na tunog. At ang pinakamatindi, narinig ko ang isang tunog na nagpatigas ng buong katawan ko. Isang tunog ng mabigat na bagay na hinihila sa sahig na kahoy. Para siyang tunog ng isang buong bakal na kama na pilit na isinasayad at pinapagulong mula sa kabilang dulo ng kwarto sa itaas patungo sa kabilang dulo. Napakalakas at napakaingay, Papa Dudut. Ang ingay-ingay talaga. Imposibleng pusa ang gagawa noon at imposibleng tao lang na naglalakad dahil maririnig mo talaga ang bigat ng bagay na hinihila sa kahoy na sahig. Ramdam ko ang panginginig ng kisame sa itaas ng ulo ko habang nangyayari yon. Nakahiga lang ako. Hindi ako makagalaw sa takot. Ang puso ko ay parang gustong tumalon palabas sa dibdib ko. Tumingin ako sa asawa ko na nasa tabi ko. Mahimbing pa rin ang tulog at dire-diretso ang hilik. Gustong gusto ko na siyang gisingin ng mga sandaling yon. Hahawakan ko na sana ang braso niya. Nang biglang huminto ang ingay ng paghila ng kama. Nakahinga ako ng malalim. Akala ko nga tapos na. Pero nagbago ang tunog, Papa Dudut. Ang ingay ng hinihilang kama ay napalitan ng tunog na parang kadenang bakal na hinihila sa sahig. Yung tunog ng mabibigat na link ng kadena na isinusuka at ipinapagpag sa sahig habang naglalakad. Kung sino man ang humihila nito. Doon ako tuluyang pinagpawisan ng malamig. Kahit napakalamig ng gabi sa Baguio. Pinakinggan ko lang ang tunog habang nakatitig sa kisame. Hindi ko magawang lumingon sa ibang bahagi ng kwarto dahil sa sobrang takot, Papa Dudut. Habang pinakikinggan ko ang kadena, biglang nawala ang tunog sa itaas. Naging tahimik ang buong paligid sa loob ng ilang segundo. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang ulan sa labas. Nang biglang may tumulak sa mismong pintuan ng kwarto namin. Mula sa likod ay nakita ko kung paanong nayanig ang pintuan na parang may pilit na pumapasok mula sa labas. Hindi lang ito simpleng katok, Papa Dudut, para itong tinutulak ng buong puwersa ng kung anong mabigat na nilalang. Doon ako napatayo sa kama sa sobrang takot at adrenaline. Agad akong lumapit sa may pintuan ng kwarto namin. May isang maliit na wooden table na nasa tabi ng pintuan. Hinila ko yon ng buong lakas at ihaharang ko sana sa may doorknob para hindi mabuksan kung ano man ang nasa labas. Habang ginagawa ko yon ay patuloy pa rin ang pag-uga at kakatulak sa pinto. Pa! Gising! Sigaw ko sa asawa ko habang nakahawak ako sa mesa na pangharang. Dahil nga sa lakas ng boses ko at sa paulit-ulit na kalampag sa pinto, biglang nagising ang asawa ko. Bilang isang pulis ay mabilis ang kanyang reflex. Tumayo siya kaagad mula sa kama at hindi nagdalawang isip na kinuha ang kanyang service firearm, ang kanyang baril. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin sa may pintuan. "Sino yan?" tanong niya na may otoridad na boses. Walang sumasagot sa labas pero huminto ang pagtulak sa pinto.
Umarang ang asawa ko sa harapan ko. Hawak ang baril ng mahigpit. At dahan-dahan niyang inikot ang lock at binuksan ang pintuan ng kwarto. Inaasahan ko na may makikita kaming tao sa hallway, isang lasing o isang magnanakaw o kung sino man. Pero nang bumukas ang pinto, walang tao. Ang dilim ng hallway ng Pages Hall, ang tanging liwanag lang ay ang mahinang bumbilya sa dulo ng koridor. Walang kahit na anong anino. Walang tunog ng tumatakbong mga iyapak. Walang kahit na ano. Blanko at tahimik ang buong pasilyo. Sinarado ng asawa ko ang pintuan ng dahan-dahan. Binalik ang lock at hinarap ako habang ibinababa ang kanyang baril. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka at inis. "Jeneth, ano ba yan? Wala namang tao dito. O guni-guni mo lang yan. Natatakot ka lang dahil sa mga kwento-kwento na pinapanood ng mga bata kanina. Matulog ka na nga," sabi niya sabay talikod at higa muli sa kama. Naiwan akong nakatayo sa tabi ng pintuan, Papa Dudut. Ang bigat sa pakiramdam. Hindi ko pwedeng tanggapin ang sinabi ng asawa ko. Naguni-guni ko lang yon. Alam ko sa sarili ko na gising ako. Narinig ko ang kalampag sa itaas. Narinig ko ang kama. Narinig ko ang kadena at nakita ko kung paanong nayanig ang pinto sa kakatulak ng kung anong bagay mula sa labas. Paanong magiging guni-guni ang isang bagay na naging dahilan para harangan ko ang pinto ng mesa? Hindi na ako nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Nakaupo lang ako sa kama. Nagmamasid sa bawat sulok ng kwarto. Hinihintay na matapos ang mahabang gabi na yon. 6:30 na ng umaga nang tapikin ako ng asawa ko. "Jeneth, gising na. Mag-ready na kayo para makapag-breakfast tayo bago ako pumunta sa seminar," ang sabi niya. Hindi niya alam na buong magdamag akong hindi nakapikit. Bumangon ako ng may mabigat na ulo at matinding pagod. Ginising ko na rin ang 3 kong anak at ang 2 naming pamangkin. Nagayos kami ng sarili, nagbihis at lumabas na ng kwarto para maghanap ng makakainan sa almusal. Pagkalabas namin sa main door ng Pages Hall, may nakita kong isang security guard na naka-duty malapit sa entrance. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Gusto kong patunayan sa asawa ko na hindi ako nababaliw at hindi guni-guni ang narinig ko kagabi. Nilapitan ko si Kuya Guard habang naglalakad kami ng pamilya ko pabalik sa van. "Kuya, magtatanong lang po ako," panimula ko. "Ano po yun, ma'am?" Sagot naman ng gwardya ng may paggalang. "May tao po ba o may mga nagstay na bisita doon sa 2nd floor kagabi?" "Yung mismong itaas ng kwarto namin?" Direktang tanong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Umiling kaagad si Kuya Guard. "Ay, wala po, ma'am eh. Kami lang po mga gwardyang nandito kagabi at kayong pamilya lang ang naka-check-in sa buong building na ito." Bakit po kaya, ma'am?" Huminga ako ng malalim at sinabi ko ang totoo. "Kasi po, Kuya Guard, kaninang madaling araw mga 3:00, napakaingay po dun sa 2nd floor. May mga nagkakalampag ng mga gamit, tapos parang may mga naghihila ng kama at kadena sa sahig. Sobrang lakas po ng ingay, hindi nga po ako nakakatulog eh." Papa Dudut, nung matapos kong sabihin ang mga salitang yon, nakita ko kung paanong nanlaki ang mga mata ni Kuya Guard. Literal na nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Halatang nagulat at tinamaan ng kaba. Pero ang mas nakakapagtaka, sa halip na sumagot o mag-usisa pa ay bigla niyang ibinaling ang tingin niya
sa ibang direksyon. Sa mga puno sa gilid at hindi na siya sumagot sa akin. Iniwasan niya ang mga mata ko at halatang umiwas sa usapan. Sa reaksyon pa lamang na yon ng gwardya, alam ko na Papa Dudut. Alam niya ang pangyayari sa Pages Hall kapag gabi. Pero ayaw lamang niyang magsalita para hindi kami matakot ng tuluyan o kaya ay baka bawal sa kanila ang magkwento sa mga bisita. At dahil hindi na sumagot ang gwardya, nagpatuloy na kaming maglakad papunta sa sasakyan at umalis para mag-breakfast. Buong oras ng almusal ay tahimik lamang ako habang ang asawa ko naman ay nagmamadaling kumain dahil magsisimula na ang seminar niya. Pagkatapos kumain ay inihatid muna namin ang asawa ko sa venue ng seminar niya at pagkatapos ay bumalik kami ng mga bata sa kwarto namin sa Pages Hall para kumuha ng ilang gamit bago kami mamasyal. Pagkapasok namin sa kwarto, habang sinasarado ko ang pinto, biglang lumapit sa akin ang isa kong pamangkin na babae at medyo namumutla siya. "Tita Jeneth," tawag niya sa akin ng mahina. "Bakit anak?" tanong ko habang nag-aayos ng bag. "Narinig niyo po ba yung maingay kagabi sa taas? Yung sa second floor po?" Tanong niya na may bakas ng takot sa boses. Bago pa ako makasagot ay sumabat kaagad ang bunso kong anak na babae. Lumapit din siya sa amin at humawak sa braso ko. "Ako rin po mama. Narinig ko po yun kagabi. Sobrang lakas po ng kalampag at parang may hinihila sa itaas natin. Natakot po ako ng husto kaya hindi ko na idinilat ang mga mata ko. Nagkumot lang po ako ng mahigpit at nagkunwaring tulog. Ako rin tita, ganon din ang ginawa ko. Nakapikit lang ako pero gising na gising ako. Kasi nakakatakot talaga yung tunog ng hinihilang bakal, dugtong pa ng pamangkin kong babae." Napatigil ako sa ginagawa ko. Nilingon ko ang tatlo ko pang kasama. Ang dalawa kong anak na lalaki at ang isa pang pamangkin na lalaki na nakaupo sa kabilang kama. "Kayo, narinig niyo ba yung ingay kagabi?" tanong ko sa mga lalaki. Nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na umiling. "Wala naman kaming narinig ma. Masarap nga po ang tulog namin eh. Ang lamig kasi ng panahon kaya dire-diretso ang tulog ko," sagot ng panganay kong lalaki. Sinuportahan din ito ng dalawa pang lalaki na nagsabing wala silang naramdaman o narinig na kahit na anong kakaiba buong magdamag. Doon ako nakaramdam ng kilabot Papa Dudut. Tumingin ako sa dalawang batang babae at sinabi ko sa kanila na narinig ko rin yun kagabi. Gising na gising ako ng mga oras na yon. Pero bakit tayong mga babae lamang ang nakarinig? Ang papa ninyo sarap din ang tulog at wala rin narinig na ingay kahit na ginalaw ko na siya. Tapos ang mga kapatid niyong lalaki wala rin daw alam. Nang mga sandaling yon ay napagtanto namin. Nabalot kami ng matinding takot sa loob ng kwarto. Pakiramdam namin ay may pumipili ng kung sino ang gustong takutin, ng kung anong elemento sa loob ng Pages Hall. Para kaming pinagkaisahan ng multo doon. Para mawala ang takot sa isipan ng mga bata, nagaya na ako kagad na lumabas ng building. Sige na, huwag na nating isipin yan. Mag-ayos na kayo at aalis na tayo para mamasyal." Nawala lang pansamantala ang takot namin noong nasa labas na kami at namamasyal sa iba't ibang sikat na pasyalan sa Baguio. Nabaling ang pansin ng mga bata sa mga magagandang tanawin at pagkain. Kaya kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Pero sa likod ng isipan ko, alam ko na babalik pa rin kami sa Pages Hall mamayang gabi para matulog. At yon ang kinakatakutan ko. Dumating nga ang ikalawang gabi namin sa teacher's camp, Papa Dudut. Aaminin ko sa inyo. Buong gabi akong nakikiramdam. Tuwing may maririnig akong kaunting kaluskos. Napapabalik was ako sa higaan. Ang dalawang batang babae naman
ay tumabi na sa akin sa kama dahil sa takot. Pero laking pasasalamat ko dahil nung ikalawang gabi ay walang nagparamdam sa amin. Tahimik ang buong magdamag at walang kalampag sa second floor. Walang hinihilang kama o kadena at walang tumutulak sa pintuan. Nakatulog kami ng maayos kahit papaano at naisip ko na baka natapos na ang pananakot ng mga multo sa amin dahil naramdaman nilang hindi kami basta-basta umaalis. Akala ko lang pala yon dahil nung pangatlong gabi doon na namin sila naramdaman. At sa pagkakataong ito ay mas personal at mas malapit ang karanasan ko. August 9, 2022. Madaling araw ng aming huling gabi sa Baguio. Bandang alas 4 ng madaling araw ay bigla akong nagising dahil sa sobrang sakit ng pantog ko. Sobrang naihi ako ng mga oras na yon, siguro ay dahil na rin sa lamig ng panahon at sa dami ng nainom kong tubig bago matulog. Bumangon ako at pumunta sa banyo o CR na malapit sa kwarto namin sa unang palapag. Yung CR na ginamit namin simula nung unang araw, pero laking gulat ko nang subukan kong itulak ang pinto ng banyo. Lock. Nakasara ito at nakatarangka mula sa loob o kaya inilock ng mga staff para sa kung anong dahilan. Sumakit lalo ang pantog ko sa inis at kaba. Hindi ko na kayang tiisin, bumalik ako sa kwarto at ginising ang asawa ko. Pa, gising muna. Sobrang nahihina ako kaso nakasarado yung CR dito sa babae. Sabi ko habang kinakalabit siya. Dahil pulis at sanay sa mga emergency. Nagising naman siya kaagad. Dahil sarado ang CR sa ibaba ay kinuha ng asawa ko ang cellphone niya at tumawag sa guardhouse ng teacher's camp para magtanong kung saan pa pwedeng gamiting banyo ang mga bisita. Narinig ko ang sagot ng gwardiya sa kabilang linya. Sir, sarado po talaga ang CR dyan sa baba ngayon dahil may inaayos po yata dyan. Pero bukas po yung CR sa second floor. Doon na lang muna kayo umakyat ng misis mo. Sir, wala na ring tao doon sa itaas dahil nag-check out na lahat ng mga nag-rent doon kahapon. Nung marinig ko ang salitang second floor ay biglang nag-flashback sa isipan ko. Yung mga narinig kong kalampagan. Hinihilang kama at kadena noong unang gabi. Ang itaas na palapag na yon ang pinagmumula ng takot ko. Tapos ngayon ay doon pa ako kailangang umakyat para lamang umihi sa kalagitnaan ng madaling araw. Pasamahan mo ko. Natatakot ako sa itaas. Pakiusap ko sa asawa ko. O sasamahan kita. Bilisan mo na dyan. At baka maihi ka pa dyan sa daan. Sagot niya habang tumatayo at kinukuha ulit ang kanyang baril para sa security namin. Magkasama kaming umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag ng Pages Hall. Ang dilim at ang lamig ng hangin habang umaakyat kami. Maririnig mo ang bawat langit-ngit ng kahoy na hagdan sa bawat yapak namin. Pagdating namin sa itaas, totoo nga ang sinabi ng gwardya. Bukas ang pinto ng banyo doon at nakasindi ang isang mahinang ilaw sa loob. Walang ibang tao sa buong palapag. Napakatahimik at napakalungkot ng paligid. Pa, ikaw muna ang umihi. Unang umihi ang asawa ko. Sabi ko sa kanya dahil gusto kong masiguradong ligtas ang loob ng banyo bago ako pumasok. Pumasok ang asawa ko sa isa sa mga cubicle habang ako naman ay nanatiling nakatayo sa mismong pintuan ng banyo, nakatingin sa labas para bantayan ang hallway. Habang naghihintay ako ay ramdam ko ang kakaibang bigat ng hangin sa paligid. Parang may nakatitig sa amin mula sa dilim ng hallway sa second floor. Matapos ang ilang sandali ay lumabas na ang asawa ko. O ikaw naman, bilisan mo lang ha, ang sabi niya. Pumasok ako sa cubicle ng banyo. Bago ko isarado ang pinto ng cubicle, tiningnan ko ng seryoso ang asawa ko. Pa, huwag kang lalayo dyan ha. Diyan ka lang tumayo sa may pintuan ng banyo. Huwag mo kong iiwanang mag-isa rito.
Oo, nandito lang ako sa tapat. Sige na, umihi ka na. Sagot niya habang nakasandal sa may pader malapit sa pintuan. Sinarado ko ang pinto ng cubicle pero hindi ko na nilock para mabilis akong makalabas kung sakali. Habang umiihi ako ay medyo napanatag ang loob ko dahil naririnig ko naman ang kaunting kaluskos ng asawa ko sa labas. Tanda na nandyan lamang siya at binabantayan ako. Pero Papa Dudut, maniwala ka man o sa hindi. Nung matapos akong umihi at habang inaayos ko ang aking kasuotan, biglang may nangyari na nagpabilis ng takot ko sa buong katawan. Isang napakalakas at napakabilis na hangin ang biglang umihip o nag-blow sa aking kanang bahagi, mismong sa kanang bahagi ng puwit ko. Hindi ito yung dahan-dahang hangin na galing sa aircon o singaw ng panahon, Papa Dudut. Napakalakas at napakabilis ng pangyayari. Naramdaman ko kaagad ang puwersa nito. Para itong hangin na galing sa bibig ng isang tao o nilalang na sadyang umihip ng malapit sa balat ko. Isang malamig at nakakakilabot na ihip ng hangin na nanggaling sa loob ng saradong cubicle. Agad ako napatalon sa gulat at takot. Napatingin ako kaagad sa itaas, pinihit ko ang ulo ko sa kaliwat kanan para tingnan kung may bintana ba na bukas sa loob ng cubicle na pwedeng panggalingan ng hangin mula sa labas ng gusali. Pero walang bintana. Ang cubicle ay gawa sa solidong pader at walang kahit na anong butas para masabi ko sana na doon nagmula ang hangin dahil sa lakas ng ulan sa labas. Saradong sarado ang buong paligid ko maliban sa pinto na nasa harapan ko. Paanong magkakaroon ng ganong kalakas na ihip ng hangin sa loob ng isang saradong espasyo at direktang-direkta pa sa katawan ko? Doon ako nawala ng kontrol sa takot. Hindi ko na hinintay na makapag-isip pa ang asawa ko. Agad-agad akong lumabas ng cubicle, tinulak ko ang pinto ng malakas at nagmamadali akong tumakbo palabas ng banyo ng second floor. Pa, baba na tayo! Ngayon din! Sigaw ko sa asawa ko habang nilalagpasan ko siya sa may pinto ng banyo. Dahil nakita ng asawa ko ang mukha kong sobrang namumutla at ang takot sa aking mga mata, hindi na siya nagtanong pa. Agad naman siyang sumunod sa akin na bumaba sa hagdanan habang hawak-hawak ang kanyang baril. Dire-diretso kaming bumaba patungo sa unang palapag at pumasok sa kwarto namin kung saan natutulog pa ang mga bata. Napaupo ako sa kama, hingal na hingal at nanginginig ang buong katawan. Doon ko ay kinuwento sa asawa ko ang nangyari sa loob ng banyo. Kahit na pulis siya at hindi naniniwala sa multo nung una, nakita ko sa reaksyon niya na medyo nabahala na rin siya sa pagkakataong ito dahil nakita niya kung paano ako nanginginig sa takot. Nung araw na yon, August 9, ay pauwi na talaga kami dito sa amin sa QC. Ang plano talaga namin ay mamasyal muna kami ng kaunti sa huling pagkakataon sa umaga. Tapos mamayang hapon o gabi na kami bababa ng Baguio para hindi masyadong mainit ang biyahe at makapag-relax pa ang mga bata. Pero dahil nga sa nangyari sa akin sa banyo ng madaling araw na yon ay hindi ko na kayang manatili pa kahit na isang minuto pa sa loob ng teacher's camp o kahit sa loob ng lungsod ng Baguio ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko, bawat sulok ng lugar na yon ay may nakamasid sa amin na hindi namin nakikita. Kaya naman pagkagising ng mga bata ng umagang-umaga na yon, kinausap ko kaagad sila habang nag-aayos kami ng mga bag. O mag-impake na kayong lahat ng mga gamit ninyo ha, ngayong umaga tayo uuwi ng Maynila. Hindi na natin hihintayin ang hapon, sabi ko sa kanila na may seryosong boses. Inaasahan ko na magreklamo ang mga bata dahil nga sanabitin sila sa pamamasyal at gusto pa sana nilang bumili ng mga pasalubong o pumunta sa iba pang mga pasyalan. Pero laking gulat ko dahil nung sabihin ko yon, wala man lang umangal sa kanila kahit na isa. Sumunod agad sila, mabilis na nag-ayos ng kanilang mga damit at gamit sa bag.
Mukhang ang dalawang batang babae at ang mga pamangkin ko ay gusto na rin talagang umalis doon dahil sa takot na naramdaman namin noong mga nakaraang gabi. Isa pa Papadudot, parang sumang-ayon na rin ang panahon sa desisyon ko na umuwi ng maaga. Noong araw na yon ay napakalakas ng ulan sa Baguio. Ang dilim ng paligid at may kasama pang makapal na hamog. Kaya pangit din naman talagang mamasyal at lumabas ng sasakyan dahil mababasa lang kami at magkakasakit ang mga bata. Mabilis naming binalik ang mga susi ng kwarto sa front desk ng teacher's camp. Habang paalis ang van namin sa gate ng kampo, nilingon ko sa huling pagkakataon ng Pages Hall sa pamamagitan ng side mirror ng sasakyan. Isang malalalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Sa wakas ay nakalis na kami sa lugar na nagbigay sa akin ng pinakamatinding takot sa buhay ko. Pero alam mo ba, Papadudot, sa kabila ng lahat ng mga nakakatakot na mga karanasan na yon, yung kalampag ng kama, yung tunog ng kadena sa second floor, yung pagtulak sa pintuan at yung may wagang ihip ng hangin sa loob ng saradong banyo, hindi yun naging sapat na dahilan para ayawan namin ang lungsod ng Baguio. Naniniwala pa rin ako na ang Baguio ang isang magandang lugar. At ang mga naranasan namin ay sadyang bahagi lamang ng kasaysayan ng mga lumang gusali. Tulad ng teacher's camp. Kaya naman hanggang ngayon, every year, taon-taon ay umakyat pa rin kami ng buong pamilya namin sa Baguio para magbakasyon, mamasyal at mag-relax. Yun nga lang hindi na kami muling nag-check-in o tumapak pa sa loob ng teacher's camp. Natuto na kami sa leksyon namin, Papadudot. Sa ibang mga modernong hotel o transient houses na kami naglalagi kung saan alam naming ligtas at mapayapa ang gabi ng mga bata. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudot. Sana po ay mapili mo ang kwento kong ito para may bahagi rin sa inyong mga tagapakinig at para magsilbing paalala sa mga nagbabalak magbakasyon na mag-ingat palagi sa pagpili ng kanilang matutuluyan, lalo na sa mga lugar na may mayayamang kwento ng nakaraan. Maraming salamat po sa pagkakataon na may bahagi ko ito at patuloy po kayong maghatid ng magagandang kwento sa amin araw-araw. God bless sa inyong programa. Nagpapasalamat, Janeth. Nakakakilabot ang pinagdaanan ni Janeth, lalo na't bilang isang ina at asawa ay ikaw ang unang nakasalo sa takot para protektahan ang pamilya mo habang natutulog sila. Normal lang na hindi mo matanggap ang sabi ng asawa mo na guni-guni lang ang lahat. Dahil kapag ang isang tao ay gising na gising at alerto ang pandinig ay walang puwang ang imahinasyon doon. Lalo pat nagtugma ang karanasan ninyong mga kababaihan sa kwarto at maging ang naging reaksyon ng security guard. Mahirap talagang ipaliwanag kung bakit kayong mga babae lang ang nakarinig at nakaramdam ng gabing yon. Pero sa mundo ng misteryo, madalas na mas sensitibo ang enerhiya ng kababaihan at ng mga bata sa mga ganitong uri ng pagpaparamdam. Ang mahalaga ay naging mabilis ang reflex mo na harangan ang pintuan at hindi ka nag-atubiling humingi ng tulong sa asawa mo para masiguradong ligtas ang inyong silid. Isang malaking paalala ang karanasang ito tungkol sa kahalagahan ng maagang pagpaplano at pagreserba ng matutuluyan, lalo na kapag may kasamang mga bagets na nagpupunta sa mga sikat na pasyalan na dinaragsa ng mga turista. Kung minsan ang pagod sa mahabang biyahe at ang kawalan ng mapagpipilian dahil gabi na ang nagtutulak sa atin sa mga sitwasyong hindi natin kontrolado. Ang magiging aral dito para sa inyo, syempre, dapat maaga pa lang po ay may mga reservations na. At siguraduhin ninyo kung ano mga rules and regulations. Ang pagiging bukas ng isipan at pakikinig sa ating kutob o intuition ay napakahalaga din po. Nung una pa lang ay may babala na ang puso mo tungkol sa lugar at bagamat wala kayong choice ng gabing yon, ang pakikinig sa takot nung huling gabi ang nagligtas
sa inyo sa mas matindi pang trauma. Kamangha-mangha rin ang tibay ng loob ng pamilya mo na hindi hinayaang sirain ng multo ang pagmamahal ninyo sa kagandahan ng Baguio. Dahil pinatunay ninyo na ang takot ay pwedeng iwanan sa nakaraan nang hindi nawawala ang pagkakataong lumika ng mas bagong masayang alaala. Hindi may pagkakaila po na ang Baguio ang isa sa mga pinakamagandang pasyalan at lugar sa Pilipinas. Maaring may mga kaunting aberya na mararanasan pero in general ay hindi po natin pwedeng idamay ang kabuuan ng Baguio. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po